Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday, October 9, 2023. So buti na lang, medyo okay yung galaw ng index natin. So nag-loss lang tayo ng negative 0.12% dito sa index natin. So akala natin magda-drop siya ng malakas kasi siguro alam niyo na din, overseas, di ba? So bandang Israel. So meron silang ongoing na gera naman doon. So kaya medyo magulo yung market natin, di ba? So over the weekends, nagtaas yung presyo ng mga langis, di ba? Kasi sila yung mga main sources doon sa Middle East. So nagkakaroon ng gulo ngayon at least kahit papaano hindi naman masyado malakas yung impact dito sa market natin. So yung iba, kagaya nitong si ASN at saka si Converge, medyo sumipa nga ng konti yung kanilang mga price action naman. Okay? Kaya lang, net foreign sale tayo ngayon, so hindi ko makita kung kanino to. May black sale tayo, negative 2.98 billion po na net foreign selling dito sa market natin. So bukas siguro makikita natin yung full impact ng gera doon sa Middle East nga. Tingnan natin. Pero global markets, medyo okay naman siya kanina. So nag-close tayo 6,252.16. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So nauna si ASEN sa listahan natin kasi nag-up siya ng 3.07%. Kailang net foreign sale tayo sa kanya. Meron siyang 10.9 million net foreign sale dito sa market. Pangalawa sa trending si dito, drop siya ng negative 1.54%. Mataas pa rin yata yung price ni dito. Tapos si APX, so yung mga related sa gold at saka sa oil, alam ko APX, PX at saka yung ibang mining, medyo sumipa yung kanilang price. So kasi mga ano to, di ba? Yung mga global prices sa mga products nila. So APX nag-up siya ng 9.56%. So pababa na to ng ano, di ba? Last week na galaw, so medyo sumipa itong si APX natin. SEC, so nag-up siya ng 71%. So meron pa rin siyang net foreign buy, 14.91 million. Ba, medyo bumalik ng konti yung mga traders kay SEC. ECBC, so ito yung biglang nag-drop, di ba? Last week, so medyo bumawi siya ng konti. Nag-up siya ng 3.37%. Tapos meron siyang 997K na net foreign buy. Tapos si Converge, so blue chips yung dalawa, di ba? Medyo malakas. So nag-up itong si Converge natin ng 5.52%. Pero net foreign sell naman siya. So para sila ni ASN ng 9.12 million naman. Okay? So yun po yung mga galawan dito sa stocks natin. So disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, huwag mo pong gagamitin yung vlog natin as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. For education purposes lang po yung ating video naman. Okay? And then follow mo ako dito sa Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa trending stocks review. Subscribe ka lang dito or kung gusto mo join ka sa trading group naman natin. Okay? So meron po. Tapos sa mga nakasubscribe, salamat po ulit doon sa mga regular na nanonood dito sa trending stocks, mga company reviews, mga sample trades natin, yung mga basic indicators, ano ba sinasabi niya? Magsa-sideways ba tayo ngayon? Kasi inflation, tataas na naman yan sigurado kasi nag-spike yung gasolina. Building yung fundamentals, yung mga risk management natin plus yung mga ongoing na PSC market studies naman natin. Okay? So sa ibang social media, crypto to para sa mga play to earn games. Follow mo na lang po ako. So wala pa naman tayo masyadong update dyan. Hindi ko napansin si ano eh. Pero over the weekends, nag-28K si ano, di ba? Si Bitcoin. So follow mo din ako dito sa social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para updated ko po. Ganun din sa ating Facebook page. Sa mga articles natin dito sa Bodega Peak, ayan, local market, dito sa US market at saka dito sa cryptos. Money earners, yung mga side hustles po natin na ginagawa, medyo mahina ngayon. So, di ba, suspended na naman yung classes malapit dun sa Taal. So, medyo mahina yung sites natin kapag bakasyon. Ayan. So, anyway, check mo lang po yan. Hopefully, makatulong sa'yo. Yan. Tignan natin yung overall na galaw na market. So, medyo mixed tayo, no? So, may mapula, meron tayong berde dito sa galaw. Parang mas marami yung berde, no? So, medyo nag-drop dito sa finance sector, ayan, negative 0.86%. At saka dito sa holding firms, negative 0.25. So, bumawi sa atin si mining kasi nag-up siya ng 0.92%. So, gawa nga po ng expectation, yung mga gold products, metal products, tataas,
Ganun din yung ating mga oil products naman. Okay? So net foreign selling tayo. So hanapin natin mamaya o comment mo na lang diyan sa comment section kung sino yung nagkaroon ng block sale for today. 2.98 billion na net foreign sale. So laki niyan. Sino kaya yan? Traded value is 5.71 billion. Ito yung mga binenta ng foreigners, BBO, BPI for mga banks, ASN, ANI, DNL, AC, PhilReits, Emirates, Converge, Cebu, at saka si Bloom. Ayan. Shakey's Pizza, so medyo nag-spike siya kanina, umabot yata na 3%, di ba? Strategic investor purchase Aran Investment Private Limited Stakes in pizza natin. Ayan. So may bago siyang investor. Ayan. So hindi natin natunugan to kanina. Medyo late lumabas. China Bank minus 0.49%. Bag ICD5 Golden Arrow. Award. So meron siyang award. Tapos, kanina umaga to, no? So, nag-jump yung mga prices ng crude oil, Brent oil, nickel, ayan. So, mga minero. So, mukhang sisipa yung mga galaw natin bukas, gold, copper, at saka silver. So, mga metal products at saka oil products. Kasi hindi man yan, di ba? Gera. Tapos, ma-disrupt yung mga supply. Okay? So, nag-close tayo is maliit lang naman yung drop, negative 0.12% kasi nga, sina Converge at saka sina ASEAN medyo sumipa for today. So CIC partners with Shark Ninja to bring innovative high-quality home appliances. Ito yung galawan sa last Friday, yung mga REITs natin. Pizza, so ito na yun, nag-up siya ng positive 3.04%. ASEN said putting up the large-scale capacity offshore wind projects requires upgrading the country's electricity grid or the interconnect network of power transmission lines, EPX. So alam nyo na, yung pinaka-reason bakit siya umakyat. ASEN, so ang dami niyang news ngayon, with 3 offshore wind energy service contracts from the Department of Energy for a total of 3.29 gigawatts yan, di ba? Batangas, Cagayan, and Manila Bay noted the urgency of grid updates to accommodate large-scale offshore wind project. Okay? PLDT, wireless arm, smart, plans to utilize emerging technologies for the enhancement of its network. Alter reallocates proceeds from its IPO worth 143 million for the development of the Tanay Wind Project and the Alabat Wind Project. Tapos raising rates to protect the exchange rate would be a choice with real consequences. Most likely, no, taas na inflation, pataas pa yung gasolina, so baka magtaas ng interest rates ulit. Okay? Alter pushing ahead with aggressive 12 billion debt program to finance those projects. US stock, so yung futures nila, di ba, nagtumble siya. So kasi over the weekends nangyari yung yung pambobomba. So oil prices jumped 3% above $85 per and then BBL barrel after Hamas surprise attack on Israel. Alter hits Torpo on RE. ABA kills agreement with Green. TEL closes 2.8 billion tower deal. Union Bank pushes 0.9 billion to DG Bank naman natin. Tapos yung usapan over the weekends is, ayan, puro gera po yung nababasa natin. Okay? So yun lang yung galaw natin for mga news natin for today's trading. Okay? So guys, yung mga gustong sumali sa trading group natin, always open po yung Patreon channel sa mga gustong sumabay sa mga trades natin po, anong ginagawa natin. During this time, pwede ka pong sumali dito sa trading group po natin, which is through yung ating Patreon channel naman. Okay, so double check mo na lang po yan. So refresh ko to ng konti si 2Trade Asia Prime para hindi siya mag-close. Okay, so ito yung galawan natin for today. Nagkaroon tayo ng mabilis na reaction kanina umaga, diba? Sa drop ng market dahil nga doon sa negative sentiment globally. Pero medyo bumawi naman siya. So unti-unti bumawi siya. Green na tayo kanina pero nagkaroon ng magic close kanina sa finance. Ito, medyo hinatak tayo kasi green up yung kanilang mga prices. Okay? So nag-drop tayo, malit lang naman, negative 0.12%. Turnover value, ang baba pala, 2.57 billion. Parang mas malaki yung foreign net value na 2.9. Baka hindi updated tong value na to. Kasi 2.98 billion yung net foreign sell po natin. Okay? So, ang humatak sa atin, si Bilcon 3%, JCAP 1.75, and then sa banks, BPI 1.75.
74 DMC na pullback din na 1.5%. So yung humatak naman sa ating pataas, holdings to, si GGS 3.29%, CNPF 3.2%, si ASEN 3%, at saka si Converge pinakamalaki at 5.22%. Okay? So 50-50 foreign participation at saka local participation naman. Okay? So based dito sa galawan, mga winners natin for today, APX yung pinakamataas, 9.65. Si Med, penstock yata to. Infra, Ferro, Primex, yan. 5.28. Si Converge, 5.2. Si OLHC, nabuhay ulit, 4.57. Home, another breakout yata to kay Home, 3.45%. Nandiyan si ECBC, saka si CNPF, ASEN 3%. Sino pa ba dito? The rest is mga small caps na to, no? O mid caps na mga galawan naman. Okay, so ang taso, nasa 2% yung ano pinakamababa dito sa top 30. So dito naman sa losers natin for today. So sino ba? Si Axilum, minus 5.3. Sun, minus 5. Si Ani, minus 3.57. Picor, kala ko ba tataas yung presyo ng gasolina? Negative 1.7. Si Dito, DMC at saka si CPG, which is pinakamababa na drop is negative 1.52%. Okay? So yun po yung mga galawan, refresh natin to. Tapos silip tayo dito sa buong market. Okay, so buti na lang hindi tayo masyadong bumagsak for today. So nag-hold naman yung support dito sa MA20. 6,174 pa rin yung pinaka-main na support natin ngayon. Hopefully higher low yung galawan and then mag-bounce tayo dito. Or kung i-inday natin yung yung negativity doon sa bandang Israel, so baka mag-sideways muna tayo dito ng ilang araw naman. Pero anyway, ang sinusubaybayan naman natin sa kanya, so dito sa pinaka-index natin is, yun nga, ito yung breakout na tayo, di ba, sa downtrend. So ngayon, kung masusunod yung galaw ng higher low formation na yan, pwede natin gawin ganito yung index natin. Ganyan yung itsura, kung bullish yung market natin. Pero parang hirap tansyahin ngayon kasi nga may mga ongoing na negative sentiment globally dito sa market natin. Okay? So lagay ko na lang, resistance is dito sa bandang 6,400 level naman. Okay? So hindi pa rin makaangat yung RSI niya. Medyo hirap dito sa RSI 50 kasi meron tayong drop na konti dito sa index. Tapos yung MACD, buka pa naman siya, pero nag-try na mag-curve pababa yung blue line dito sa pinaka-red line naman natin. Okay? So yan po yung ating galawan dito sa PSE market. So tingin tayo dito sa US market. Ito medyo ininda niya yung gera sa bandang Middle East. So si Nasdaq, ang laki ng drop po, negative 0.77. Buti hindi tayo sumabay, no? Dow Futures minus 0.48 and then S&P is minus 0.59. So dito sa bandang Europe, medyo pa-drop na sila. Dito sa US market, mukhang negative yung opening natin. Pero dito sa bandang Asia, medyo mixed, no? India yung nag-drop ng halos 1%, negative 0.73. At saka dito sa ba to? New Zealand ba to? S&P, NZX 50 Index. Okay? So yan yung galawan dito sa bandang Asia. Mix. Pero most likely negative yung overall picture pala kasi etong US market mukhang magbubukas ng mapula. Mamaya naman, hopefully walang epekto masyado sa atin for tomorrow's trading. So dito naman sa crypto, pullback din siya. Pero kapon di ba? Nag 28K itong si crypto natin. So Bitcoin is 27.5, Ethereum is 1.59 and then bamba si BNB 207 M. Mukhang malakas yata correction ngayon, no? So sobrang pula ngayon dito sa crypto world natin. Wala tayong makita na berde. So mapula lahat. Okay, pullback dito sa mga cryptos natin. Okay? So balik tayo dito, refresh ulit natin. And then quick review tayo dito sa mga trending stocks. So inahin natin si ASEN. So medyo maganda yung galaw niya. So last Friday and last week ng trading natin. So nag-ano siya, 'di ba? Nagkakaroon siya ng trend na always above ng MA9. So ngayon nagkaroon siya ng breakout which is sasabihin ko sana very very good kasi for the longest time since March etong year na to since March, ito lang yung first time na nag-breakout tayo dito sa
MA 100. Kailan kasi tinignan ko yung yung foreign sale natin, more than ilan ba yun? 10.9 million yung net foreign sale. So medyo mahirap interpret yung breakout natin na to. So lalagyan natin siya ng resistance dito sa kasi breakout na yan. 5.5 naman. Ayan. So hopefully ma-break niya para next resistance is papunta na ulit tayo, papalik tayo dito sa bandang 6 pesos naman. Pero ngayon in trend siya. So makita mo naman sa RSI pataas yung direction plus yung MACD natin is medyo bullish din yung galaw. So ang ganda sana nung candle natin na to at saka volume kung hindi lang natin alam na net foreign sale. Baka kasi magkaroon siya ng false breakout, di ba, doon sa MA 100. So bukas natin malalaman yan. So strong naman siya kanina, nag-up siya ng 3.07%. Yun nga lang, 10.98 million net foreign sale yung nangyari naman sa kanya. Regis Pep ang buyer and then Regis Papa yung ating pinaka-main seller. So sa trend, okay, obviously okay naman siya. Nag-retest siya ng konti malapit sa MA 100 kanina pero kinaya naman niya and then lumabas pa siya dito sa MA 100 natin. Okay? So nandito na siya sa second box. So ito yung box natin sa kanya. Ito yung current na trading range ng support at saka resistance para kay ACE naman. Okay? So yun po yung galawan natin sa kanya. Meron tayong news dito So hindi ko pa na-digest pero meron siya mga disposal ng shares dito. Last September, ano pa naman to? September 21 at saka September 29. So ito yung nagkaroon siya ng stock transfer papunta kay AC para gawin siyang stock dividends nitong si AC natin. So syempre ang karamihan na diyan na dispose to. Hindi pa naman na-distribute ni AC pero balak niya i-distribute. So dadami ba yung public float nitong si AC natin. So yun yung babantay natin dito sa current na disclosure nitong si AC naman natin. Okay? So yun po yung nakita natin. Next si dito, so nagkaroon siya ng pullback. Pullback pa rin ba? Okay, so medyo nahirapan siya. Nag-bounce siya last Friday, di ba? Nag-up siya na 3% o 4%. Pero ngayon nag-drop siya ng negative 1.54%. So nagkakaroon siya ng retest malapit sa MA9. Watch out na lang. Mga kadito natics, kung hindi mabutas, then very good. Pero pag butas, yung support dito sa 3 pesos, watch out na lang kasi medyo mataas yung current position niya. Okay? So anyway, nandiyan pa naman, nag-hold siya. Tignan natin bukas kung mahirapan siyang mag-recover dyan sa MA9. So broken yung trend natin and then yung ating MACD formation is bullish pa naman. Kailan kasi medyo negative yung yung candle na lumabas for today's trading. Okay? So nag-drop siya, negative, malit lang naman, negative 1.54%, negative 1 million at foreign sell. Call Citysec ang buyer and then call Citysec din yung ating pinaka-main seller para kay dito. Okay? So yun lang muna, quick review. And then yung winners natin dito sa mining, si APX. So nag-up siya ngayon. Si PX nag-up din, di ba? So ayan, so medyo pumitik yung mga mining related stocks natin. So kaya din ba pumitik si SEC. Ayan, so nagkaroon siya ng gap up dahil nga doon sa pagtaas ng mga global market po ng mga prices ng metal products, 'di ba, mga mining companies to at saka oil products natin. Okay? So immediate resistance na siyempre ongoing yung gera do, 'di ba? So yung news hindi yan basta-basta mawawala. So hopefully matouch niya yung 2.64 or dito sa 2.8 kasi nasa kanila yung sentiment. So blessing in disguise doon sa mga hindi nag-cut sa kanya last week. Although nagkaroon naman siya ng support dito malapit sa dito sa bandang 2.2 last time. So nagkataon na lang na mayroon siyang although bad yon syempre nangyayara, pero good para sa business ni APX kasi yung mga product niya tataas nga po yung mga prices. So anyway, meron siyang support dito sa 2.4 dahil sa gap na ginawa naman niya. Okay, so nag-breakout siya dito sa trend bigla dahil sa influx ng volume. Pero nung umaga hindi ganyan kataas, diba? Mga 5% yata yung opening nitong si APX natin. So nag-up siya 9.65%, minus 350K net foreign sale. Caulfield stock ang buyer and then Call Wealth yung ating pinaka-main seller naman. Okay, so siguro mga ilang araw din na good sentiment ng mga mining stocks natin. Okay?
So next si SCC, lakas pa rin ng nakikita natin na net foreign buy sa kanya, baka tuloy na kaya yung breakout natin dito sa 16, 36 pala. Ayan, kasi yun yung next na breakout area niya. Kung makalabas siya dito sa 35.6 na level natin. So medyo nag-bounce yung yung RSI natin. And then bumalik kasi yung nag-about face yung yung nagbebenta sa kanya. So maliit lang naman, positive 0.71%. Pero ito kasi meron tayong 14.96 million na net foreign buy sa kanya. So medyo bumabalik yung yung good sentiment para kay SCC. So Mandarin BDO ang buyer, and then DBP, DWA call yung ating pinaka main seller. Ayan. So wala kang balita sa dividends kung meron ba o wala. Pero wala tayong babalitaan na Wala nang masyadong maingay sa bandang investor natin. Okay? Overall trend, yung MACD hindi pa nakakabawi dahil dun sa previous drop niya. Pero yung trend niya, yung support dito sa MA20 is buhay na ulit siya dahil dito sa candle natin for today's trading naman. Okay? Next, ECBC. So nakaluwag ng konti yung loob ng siguro ng mga may hawak pa rin sa kanya kasi nag-up si ECBC natin. Okay? So medyo yung candle natin dito. Ilang candles lang yung pinapakita niya. So anyway, good sign kahit papaano kasi meron siyang established na support. So congrats dun sa mga nag-bottom peak kahit papaano, wala nang additional na drop si ECBC. So yung mga hindi nakasubaybay sa review natin last Friday, so kaka-open niya lang kasi mula sa trading halt na matagal since June 1st, 2023 and then nagbukas ng October 6, 2023. Okay? So yun lang may nakita natin na catalyst, and then syempre nag-drop siya kasi last Friday ng 28%, di ba? So medyo marami nakabantay sa kanya o baka marami sumalo dahil doon sa sudden na labas sa mga investors natin. So nagkaroon kasi ng konting collapse sa price. So nag-up siya 3.37%, 900K, then foreign buy, call BDO ang buyer, and then call FMS yung ating pinaka-main seller. Support na lang muna, ilagay natin sa kanya. Pero maganda kung mag-bounce yan, di ba? Kasi medyo malaki yung upside kung matuloy na mag-recover yung price action natin for the coming few days naman. Okay? So Converge, yung last na discussion natin, so medyo malakas din yung candle. Kailan hindi natin magets bakit binibenta. So siguro sa end of the day, nagbentahan to. Negative 9 million net foreign sell, positive 5.22%. So malakas siya. Siya yung humatak sa index natin. RCBC call ang buyer, and then Mandarin call yung ating pinaka-main seller. So breakout din siya sa flag formation niya. Ayan, so may breakout siya dito. So maganda makita bukas, in spite na meron siyang net foreign sell, is makalampas dito sa MA100 at hindi tayo mauntog dyan. Ayan, so anyway, yan naman yung pinaka-current na major resistance po ni Converge. And then parang kagaya ni ASEN since March. So ito yung time na first time niya itatry na basagin naman yung MA100, which is a good sign kasi sign ng mga reversal kapag bumabalik sa above ng MA100 yung mga stocks natin na nagda-drop last time. Kasi last time, tingnan mo, nung nag-drop siya, yung MA9 sa 20 umilalim dito sa MA100. And then ngayon, nagta-try na siyang bumalik. Okay? So, yun nga lang kasi walang masyadong foreign investors si Converge natin. Okay? So, okay yung RSI, okay yung MACD formation naman. Okay? So, yun lang muna. Medyo quick yung reviews natin kasi isa lang naman ang pinaka-bottom line ng galaw ng market natin, yung nangyari po na giyera doon sa bandang Middle East. Subaybay natin yon kasi pwede maka-apekto sa mga mining stocks at syempre yung inflation natin, di ba? So, overall na effect dito sa PSE market naman. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Yung ating crypto ko to, follow mo na lang ako dito. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter. And then yung Patreon sa mga gustong sumali sa trading group. Open po siya anytime. Yun lang. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.